Ito na naman tayo guys, may isang video naman nakakagigil talaga ng sobra. Bastos ko rin magsalita eh. Gusto nyo pamilya ko kayo? Kung bastos ha, express ang pasyente sa inyo. So ito yung tipo ng video kung saan napapakulo talaga ng dugo mo if isa kang nurse talaga sa Pilipinas. And anyway na thankful ako na wala na ako sa Pilipinas kasi wala akong masyadong na-encounter na ganitong tao dito sa US. Honestly. So ibang-iba talagang Pilipinas when it comes to nursing po. Okay? Yung trato sa mga nurses natin. So panoorin natin. Oh, tingnan mo. May dextrose kayo tapos meron kang dextrose dito. Hindi gumagana yung dextrose, oh. Nangihina ako lalo. Wala rin ginagawa. Hindi ako sure kung anong ibig sabihin niya na hindi gumagana yung dextrose. Hindi ba tumutulo? Or kaya hindi effective yung kind of suero na merong binibigay sa kanya. Doon muna tayo sa first one. If hindi po tumutulo, normal po yan. Okay? It happens po. As much as na gusto namin talagang i-maintain na tumatakbo yan, hindi po namin ma-assure yan ng 100%. For example na lang, kasi if ever yung suero nyo po isang dito, kada ikot nyo lang o kada bend po, yung IV na yan o yung suero na yan ay hindi po tutulo. Kasi yung ugat nyo is nakabent. Kumbaga sa tubo, pag dito nag-flow, pag nakabend yung arm mo, ganyan. So hindi mag-flow kasi naka-kink po. Okay? So that is definitely normal po. Especially sa mga hospital na walang IV pump po. Ganyan na lang ng hospital na pinili nyo. As much as gusto namin na mag-flow yan, kung wala kaming IV pump, we can't really assure that 100%. Kasi kung naka-IV pump yan po, it will make a noise or mag-ingay yan po para sabihin na hindi tumutuloy yung suero. So, isa po yun sa mga advantages of having an IV pump po sa mga hospital for us nurses and para sa pasyente rin. Then, if sinasabi naman po na parang hindi po effective yung suero sa inyo, kumbaga yung chemical ng suero na binibigay sa iyo is hindi effective, so number one po, hindi po kami nag-order niyan. Okay? Ang doktor po ang nag-order niyan para sa iyo. And yung suero na yon is really depende po sa kaso ng kada pasyente, depende sa laboratory results mo, depende sa condition, depende sa past medical history mo po. Doon po binabase yung mga suero na ibibigay sa iyo. There's a lot of factors po. Marami pong kinikiin dyan yung mga doktor to think of that kind of suero po para sa inyo. And also po, hindi po ibig sabihin nakaswero kayo, this will make you stronger or make you mas malakas. Okay? Hindi po sa lahat ng senaryo. Depende kasi number one sa case nyo po. For example na lang, if kayo po ay dehydrated, like nagtataya kayo, super dehydrated kayo, yung swero, pwede makatulong sa inyo, mag-hydrate, magbibigay ng lakas sa inyo. If ang problema nyo po is, yung nagkukos ng weakness nyo is infection, yung swero na yan is won't really give you enough energy or magkakaroon ng effect sa inyo. Okay? Kasi number one, ang kailangan nyo is antibiotic or something to treat po yung sa infection na yon. Okay? So doon lang magiging mas malakas kayo if nawala yung infection sa system nyo. So if ever tingin nyo po hindi effective yung suero na yan para gawin kong malakas, ang pwede nyo gawin is kausapin yung nurse ng matibasay and si nurse po kakausap dun sa doktor. Kasi wala na po kami dong hold kung anong klase ng suero ibibigay sa inyo. Okay? Wala rin ginagawa. Paano po wala kong ginagawa? Sir, ganito ba nangyari? Nag-graduate po kami. Hindi ako daw sa nyo, ang nurse. So in fairness kay nurse, nag-try pa siya mag-explain ng mahinahon pero ayaw tanggipin ni kuya So eto lang po, hindi po ibig sabihin na po wala po kami sa bedside is hindi po namin ginagawa yung trabaho namin. Okay? 99% po, kung wala kami sa room nyo, nasa ibang pasyente po kami yung tumutulong or nagbibigay ng care. Kasi nga, hindi lang po kayo ang pasyente namin. Okay? Lalo na sa public setting or public hospital po. Feel ko lang parang public hospital yan kasi walang IV pump and all those things So, pag ganun po, ang nurse po is super overwhelmed po sa mga dami ng pasyente na meron siya. Okay? So, if wala siya dyan, ibig sabihin baka nasa kabila siya. And, isa pa po, kung wala kami sa bedside, isa sa pinakabagay na kung saan naubos talaga oras namin is yung mga paperworks. And yung mga paperworks na yan is hindi lang po para sa amin or para sa hospital, para din po sa kapakanan ng mga pasyente. Yes po. Ang typical na ginagawa namin sa charting po is mag-review ng chart. Babasahin namin yan lahat. Titignan namin, make sure namin yung mga orders na nilagay ng doktor ay na-transcribe para doon sa pasyente na yon. So whatever yung nilusulot ng mga doktor na yon, yung mga previous nurse, sinusubukan namin basahin yan. If si nurse po ay may ratio kung saan ang hawak niya ay isang buong ward or lahat ng pasyente nasa ward, typically po gagawin niya is babasahin niya lahat ng chart na yon for that entire
patients po. So in other words po, buong chart ng isang ward na yan, babasahin po ni nurse yan if i-review yan and make sure tama yan. For the sake po, para sa lahat ng pasyente. Okay? So that's one of that trabaho namin na kung saan walang masyado sa bedside pero importante po. Okay? To lessen the error po and to make sure po tama lahat ng mga orders and wala kaming na-miss para sa pasyente. Okay? So tuloy tayo. First, pag-monitor yan dapat. Hindi kayo nag-monitor sa akin. Kung hindi ko pa pupuntahin ang anak ko doon sa inyo, hindi yung ginagawa. Ano ba yung ginagawa ni ma'am? Okay. Si kuya pa nagsabi anong dapat trabaho ni nurse. Okay. Okay, so number 1, opo, dapat po na mini-monitor kayo. 100% po, tama po, dapat mini-monitor ni nurse po yung mga pasyente. But, ito lang po, yung monitoring na yan po is most likely po depende sa case ng pasyente. And yung mga doktor po ang nagde-determine kung gaano kadalas yung monitor para sa iyo. Okay? Based na po sa condition nyo. So typically po, if nasa floor kayo or nasa ward po kayo, ang typical average naming monitoring ng vital signs po is every 3 hours or every 4 hours po. So yan po yung average namin na standard of care po namin yan. So pag ganun pong scenario kung saan stable pa po ang kinoconsider namin sa ganung status kasi nasa ward kayo. So ganun yung typical order ng doktora. If nagpag-assess ng doktor sa inyo ay nakitang parang critical or kailangan mas i-monitor ka ng mas madalas, so ang gagawin niya po is i-order niya every 2 hours or every hour. Or most likely po, lilipat kayo sa floor kung saan either sa ICU kayo or higher level of care na medyo katumbas ng ICU or malapit sa ICU. So, ganun po yung scenario. Okay? Kasi, if super grabe yung monitoring sa inyo, tapos andun kayo sa ward, hindi pwede yon. Hindi pwede po. Si ward nurse po is nakasign po sa dami ng pasyente na yan. Kung meron dyan yung nagtotoxic and kailangan i-monitor ng sobra, kailangan pong ilipat yan sa ibang floor. Okay? Sa ICU or sa ibang katumbas. Kasi nga, hindi meant si ward nurse na magtrabaho ng ganon. Okay? So, ganon po yung typical routine namin doon sa floor na yon. If nagtotoxic kayo, ay talagang nanghihina kayo kung to the point na ang pangit na ng vital signs nyo, i-inform kayo ng doktor na lilipat kayo sa ibang floor for higher level of care if totoong kailangan nyo po. Though based sa energy ng pagsigaw-sigaw nyo po, I doubt na nami-meet nyo yung level kung saan talagang critical kayo and kailangan kayong ilipat sa ganun scenario. Feel ko lang may energy pa kayo eh. So, I think you are stable in a base the way ka nagasta. Okay? So, anyway. Monitor yan dapat. Hindi kayo nag-monitor sa akin. Kung hindi ko pa pupuntahin ang anak ko doon sa inyo, hindi yung ginagawa. Ano ba yung ginagawa ni ma'am? So sinabi ni nurse dito na ano pala ginagawa ni ma'am? So ibig sabihin po, si nursing aid po ay nag-rounds po sa pasyente na yon. Okay? If hindi nyo po alam, ang nursing po is a team effort po kami. Okay, hindi po namin pwede gawin yung trabaho namin mag-isa. Lalo na sa Pilipinas kasi super dami ng pasyente, super dami ng responsibility. So pag sinabi ko pong team effort, ibig sabihin po may mga task po kami. For example na lang ako po, yung nurse po. Meron ako kadalas na kapartner na CNA or nursing aid po. Si nursing aid po, assign siya sa mga trabaho na non-technical. Yung pag-check ng vital sa inyo, pag-report sa amin kung may mga bagay-bagay na kinumplain nyo, pag-refill ng tubig, tulungan kayo, pagpalit ng diaper. So most of the things that are non-technical po or hindi kailangan ng lisensya para gawin yung mga bagay-bagay na trabaho ng gano'n. While si nurse naman po, doon siya naka-assign sa mga trabaho kung saan kailangan ng lisensya or kailangan yung board exam to do those particular tasks po. Ngayon ang pagbigay ng medications, of course, pag-review ng chart, and other technical things po na ginagawa namin. Pag-coordinate sa ibang doctor, sa ibang nurse, sa ibang department, and all of those things po. Okay? So, ganun po kami. Usually, may task po kaming nakatoka per tao. So, hindi po ibig sabihin po, hindi pa ako nag-rounds, yung team ko po, hindi nag-rounds po in our behalf po, okay? Kasi si nursing aid po, ginagawa niya trabaho, and siya po ay mag-i-report sa amin kung kinakailangan. So, in a way po, yung sinasabi niyong hindi nagra-rounds, nag-rounds sa inyo yung CNA eh. Ibig sabihin, ginawa po namin yung part namin na i-rounds ka o tignan ka. Not sure lang kung ano po yung gusto niya, kung saan, baka feeling nyo, may sakit kayo, kailangan nyo talaga ng super duper na monitoring. So like I said earlier po, depende yan sa doktor kung ano yung klase ng monitoring kailangan nyo or based sa analysis niya kung ano yung kailangan nyo.
Okay? So, hindi big sabihin na gusto po natin ganun, ganun po mangyayari. Okay? Hindi po. Because number one, marami kang ibang pasyente dyan. So, si nurse, marami ring naka-assign na ibang pasyente. So, what makes you more special po versus sa ibang pasyente? Okay? So, maybe not. Baka nga mas less toxic ka pa versus doon sa ibang pasyente. Kung saan mas kailangan ni nurse na mag-focus doon versus sa'yo. And also po, kasi si nurse, kung gagawin niya yung mga trabaho ng non-technical po, gagawin niya yung trabaho ni nursing aid, pwede niya gawin yun, pero hindi namin pwede iako lahat yun kasi maubos na yung time namin para gawin yung mga technical stuff sa mga ibang pasyente. Okay? So, like I said po, divided yan. So, kung ginawa namin yan, kinuha namin trabaho ni nursing aid, wala na kaming time para gawin para sa ibang pasyente. So, what if ikaw yung pasyente na yun, hindi namin magawa ng trabaho kasi ginagawa namin nursing aid staff? Okay? Yes na po. So, ganun. So, ganun po yung typical scenario sa hospital kung saan team effort po kaming nag-work po para tulungan po or take care po sa mga pasyente namin. So, tuloy tayo. Ilang beses namin ka dun eh. Ilang beses si Papang tatawag sa inyo. Walang tutindi eh. Gusto niyo pamilya ko kayo? Ano sabi ni Kuya? Gusto niyo pamilya ko kayo? Sige po. Kuya ko yung gusto ninyo. Oh, yeah. Okay. Ganun na ba talaga mundo ngayon? Tinitreaten na i-media yung mga bagay-bagay. Ay, and yung response ni nurse, diba? Sabi niya, okay, sige po, of course. Ganun response namin kasi that is your right po para magkaroon ng ganung reklamo. Kung gusto nyong gawin yan, sige, gawin nyo po. But kami rin po, may right po kami na isu kayo or i-demanda kayo based sa ginagawa nyo. Kasi based sa article na to, you are violating po this particular rule. Okay? So, we have the right din po. Though I doubt po na yung mga hospital sa Pilipinas ay fina-follow yung ganitong masyadong rule na to. Kasi of course, mainly yung mga hospital is nag-aim dito. Okay? So, minsan, okay lang ipaiya si nurse, basta andyan pa rin yung pasyente, meaning andyan pa rin yung pera. So, ganun yung mentality ng mga business sa atin di ba? Customer is always right, kahit mali na. Okay? So, that's one thing I really hate about sa Pilipinas po. Though I hope po sa ibang mga hospital dyan na would set example po para at least mag-set yung ganitong standard na hindi pwedeng ganitong mga bagay-bagay. Dapat na may mga rules na pina-follow. I really wish po, for the sake po, para sa mga hospital na rin and para at least yung mga sanity ng nurse kahit pa paano mabawasan yung mga katoksikan. Lalo sa ganitong klaseng scenario. Ito pong mga scenario is one of the major reasons po kung bakit marami mga nurses sa Pilipinas ayaw mag-work sa bedside. Yes, ito pong klaseng senaryo, itong klaseng mga pasyente, nakakatrauma yan, nakakainis, nakakapikon, and usually management hindi sinusuportahan si nurse. Definitely hindi. Kasi nga, ang main reason is this. Okay? So typically ganun yung mga style ng management sa Pilipinas. That's why I really hate po working as a nurse back sa Philippines because of this kind of mentality. Tuloy tayo. Oh, yeah. Papamilya kayo, wala na kayong nakasikaso. Hindi nyo nakasikaso yung pasyente. Ano yan, ganun na lang, hindi nyo nakasikaso yung pasyente. Teka lang po binubuksan po niya. Huwag kang bastos Ikaw, bastos ka rin magsalita eh. Binubuksan niya po yung swero. Hindi ako makipagustos. Hindi, kanina ka pa eh. Okay. So, after nyo pong i-threaten na ipamedya, i-threaten yung staff, i-threaten yung taong nag-aalaga sa inyo, in-expect nyo na tutuloy niya pa yung trabaho niya? Tinaman, expectation please, expectation. Kung kayo ba sa trabaho nyo, binastos na kayo ng customer nyo, trineten kayo, gagawin nyo pa ba yung trabaho na yon? Usually, i-deny nyo na yung services, di ba? Sorte sa ibang field po, ibang profession po, pwede nilang gawin yon. Sa amin po, kahit pikon na pikon ka na, feeling mo may right kang magsalita, usually, hindi namin ginagawa. Kinikip na lang namin yung sa loob. And the best thing kay Kuya dito is, sinabi niya, sige po, kayo pong bahala. So sinabi niya, it's up to you po. Pag ganun sinabi ni nurse tapos nag-walkout na lang siya. Walkout is the best thing po para sa scenario na to, para at least ma-de-escalate and hindi niya malabas yung totoong sa loobin niya. Kinikip niya lang niya, baka i-vent out niya lang pag lagbas sa room na yon. Siguro suntukin niya na ibang tao sa floor. Or basagin yung mga IV fluids or mga ganun. So, that's the best scenario po sa case na to. Hindi talaga, leave the room, try to de-escalate, tawag kayo ng manager para kausapin yung patient na yan.
I don't see kasi sa sitwasyon na to na magiging okay based kung paano yung klase ng conversation. The only thing po na sana po, please naman kahit paano lower your expectations, lalo na if nasa public hospital kayo. It's not the nurse's fault po, okay? Hindi po kasalanan nila kung bakit mabagal yung serbisyo, yung sitwasyon nyo ganyan. It's not because of the nurses po, it's because po of the management. Okay? So, ganun po yung sistema. Si nurses po ay biktima lang din po ng sistema sa Pilipinas, lalo na sa public hospital. Kung sa private po, ang number of patients po is like maybe 1 versus mga 14 or 10 to 14. Sa public hospital po, normally, mas madami yan. Okay? So, si nurse po ay tao lang, hindi po yan Naruto or hindi po yan Diyos kung saan pwede niya gawin mga bagay-bagay na in-expect nyo lahat-lahat. Okay? Wala pong power si nurse na mag-multiply and gawin lahat ng gusto nyo on a timely basis sa lahat ng pasyente nandun sa floor na yon. Okay? So, yung nurse po, kailangan niya gawin one at a time. Depende po sa need ng mga pasyente niya. Okay? So, if 30 patients niya, i-base niya po sa need ng patient. And not po first come, first serve. So, hopefully po, may natutunan kayo sa information na binigay ko, especially sa side namin mga nurses. We're here po to give you information po para at least medyo mabawasan yung mga ganitong scenario. Kasi most of us po, lalo na hindi nag-work sa hospital, expectation kasi ng mga tao is super high. Okay? But of course, working sa medical field, may mga things na may limitations talaga. Especially scenarios like public hospitals. Ang daming limitations. Alam ko ang daming shortcomings. And not because gusto namin mga nurses, it's because ganun po yung sistema. Okay? And if you complain po, please complain po sa management. Talk to them. Most likely po, biktima lang din po kami. Honestly. So hopefully po sa mga nanonood, please let's discuss things po properly, mainahon, coordinate po. And sa mga nurses dyan, please give more information, give more update po kung kaya. Sometimes communication breakdown lang talagang main issue sa mga ganitong scenario eh. So if pwede po bigyan nyo yung possible na realistic expectation sa mga patient nyo. Again po, ako po si Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. Bye-bye. Stay safe.